Inay, Inay, kailangan namin ng pera. Nag-cruise ako sa Caribbean. Ibinenta ko na ang beach house mo at ang Rolex ni tatay. Paalam. Isang text message. Inay, iyon lang. Ngunit ang kahihiyan, ang hiya na dulot nyon, halos ikamatay ko. Ang sarili kong anak, si Marites, ang gumawa nito sa akin. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan namin. Pinamahalaan ko ang bawat sentimo, inalagaan ang lahat. Pagkatapos mamatay ni Mang Tonyo, ang asawa ko, akala ko, kasama ko ang anak ko. Pero para sa kanya, ako'y isa lang, isang pasanin. Isang matandang inay na wala ng silbi. Nawalan ako ng bahay, nawalan ako ng alahas ng asawa ko. Pati ang ipon namin kinuha, ngunit hindi nila alam, hindi nila kailanman inasahan, na si Mang Tonyo, bago siya nawala, ay nag-iwan ng isang lihim na yaman. Isang testamento. Higit 100 milyong piso ang halaga. Protektado. Akala nila, ako ang the pawn. Pero ako, ang maliit na lola na ito, ang magiging the hunter. Gusto nila akong patahimikin, walang boses. Pero ngayon, ibabalik ko ang lahat, ang bahay ko, ang dangal ko, at bibigyan ko sila ng leksyon, isang leksyon na aabot sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Kung nakaranas ka na ng ganoon, ng pagtataksil, mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification bell at ilike ang video na ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Mula saan ka nanonood, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Ako po si Aling Nena, 78 taong gulang na ako ngayon, pero ang araw na iyon, ang araw na natanggap ko ang mensaheng nagpabago sa lahat, malinaw pa rin sa aking alaala. 6 na buwan pa lang noon ang nakalipas mula nang yumao ang asawa kong si Mang Tonyo. 43 taon kaming nagsama. 43 taon ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagbuo ng isang pamilya. Hindi ko lubos maisip ang buhay nang wala siya. Ang bawat sulok ng aming bahay, inay, ay may alaala niya. Ang paborito niyang upuan sa sala kung saan siya laging nagbabasa ng dyaryo tuwing umaga. Ang koleksyon niya ng mga libro tungkol sa kasaysayan na pinahahalagahan niya higit sa anumang ginto. Kahit ang amoy ng kape sa umaga, tila'y may bakas pa rin ng kanyang presensya. Nasa waiting area ako noon sa ospital para sa aking regular na check-up. May edad na tayo, inay, kaya kailangan talagang mag-ingat. Maraming iniisip. Ang aking kalusugan, ang aking kinabukasan, na akala ko, kasama ko pa rin si Marites, ang nag-iisang anak namin. Ang aming anak. Bigla, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message mula kay Marites. Inay, kinuha ko na ang papeles ng beach house sa Batangas. Pati ang Rolex ni tatay, ibinenta ko na. Kailangan namin ng pera. Nag-cruise kami sa Caribbean. Hindi na ako babalik. Paalam. Parang tumigil ang mundo ko. Nabasa ko ang mensahe. Binasa ko ulit. At muli. Hindi ko maintindihan. Walang pumapasok sa isip ko. Ang aking kamay nanginginig. Bumagsak ang cellphone sa aking kandungan. Ang beach house. Ang pangarap namin ni Mang Tonyo. 30 taon namin iyon binuo. Bawat ladrilyo, bawat kuko. Pinaghirapan niya, pinagpawisan niya. At ang Rolex ni Mang Tonyo. Ang tanging luho niya sa buhay. Hindi niya iyon kailanman tinatanggal sa pulso niya. Isang simbolo ng kanyang pagkatao, ng aming pagmamahalan. Ngayon ibinenta na raw. Para saan? Para sa isang cruise? Ang kahihiyan. Ang hiya na dulot niyon, inay, ang hapdi sa aking puso. Paano nagawa ng sarili kong anak ito, ng aking dugo't laman? Ang aking tanging kasama sa buhay, pagkatapos mawala ni Mang Tonyo. Hindi ko maramdaman ang aking mga paa. Ang aking mga kamay, nanginginig pa rin. Nakaramdam ako ng pagdududa, pagkalito, pagtataksil. Aling Nena, kayo na po, sabi ng nurse. Pero hindi ko siya marinig. Nakatitig lang ako sa aking cellphone. Sa mensaheng iyon, ang nagpabago sa lahat. Parang gumuho ang aking mundo. Tumayo ako, inay. Parang robot. Pakireschedule na lang po, mahina kong sabi. Hindi ko kayang magpa-check up. Wala ako sa sarili. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong maintindihan. Ang biyahe pa uwi, tila'y walang katapusan.
Bawat minuto, tila'y oras. Ang isip ko'y gulong-gulo. Sino si Marites? Ang anak ko? O isang estranghero? Nang makauwi ako sa aming apartment, ang apartment na tinawag ni Marites na luma, dito kami nagsama ni Mang Tonyo ng 40 taon. Dito namin binuo ang mga alaala. Napaupo ako sa sofa, ang sofa kung saan siya laging nakaupo, ang mga libro niya, ang larawan namin nung binili namin ang beach house sa Batangas. Nakangiti kami doon. Masaya. Pinag-ipunan namin iyon ng 15 taon para lang magkaroon ng maliit na paraiso sa dalampasigan. Isang simpleng bahay kubo pero puno ng pagmamahal. 2 block lang mula sa dagat. Doon nag-16 birthday si Marites, ang unang halik niya. Dinala niya si Bongbong doon, ang kanyang kasintahan, para ipakilala sa amin. Ngayon, lahat iyon wala na. Ibinenta. Para sa luho ng aking anak at ng kanyang asawa. Ang pait, ang sakit. Napaiyak ako, inay. Umiyak ako hanggang sa mawalan ako ng tinig. Ang aking unan basang-basa. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ako makabangon mula dito. Ang ilaw ng tahanan. Ngayon tila'y kandilang mauubusan na ng sindi. Kinabukasan, inay, ang mga mata ko'y namamaga sa kakaiyak. Ngunit may bumubulong sa aking isip. Kailangan kong makausap si Marites. Kailangan kong maintindihan. Kailangan kong malaman. Kinuha ko ang cellphone. Dati, ang bawat tawag namin ay puno ng pagmamahal, ng pag-aalala. Ngayon, tila'y may hadlang. Una kong tawag. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Napunta sa voicemail. Pangalawang tawag. Ikatlo, ikaapat. Walang sagot. Nagsimula akong mag-alala. O baka galit lang siya sa akin? Bakit? Bakit ako magiging galit sa kanya? Siya ang nagkulang. Sa ikapitong tawag, sa wakas, sumagot siya. Ngunit ang boses niya, hindi ang boses ng anak ko. Malamig at iritado. Ano po ba, inay? Busy ako sa pag-impake, sabi niya. Pag-impake? Para sa cruise? Hindi ko maintindihan. Marites, ano ang ibig sabihin ng mensahe mo? Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay at ang relos ng tatay mo. Akin yon. Halos sumigaw na ako. Tahimik siya. Pagkatapos, tumawa siya. Isang maikling tawa. Parang nangungutya. Technical, inay, kay tatay naman yon. Wala akong panahon sa drama ninyo. May luma ka pang apartment na titirahan. Sapat na yan. Nakakuha si Bongbong ng slots sa cruise. Last minute. Kailangan namin ng pera, mabilis. Ang kawalan ng respeto. Ang walang pakialam niya. Parang hindi niya ako kinakausap. Parang isang estranghero. Pero hindi mo pwedeng basta-bastang, nagawa ko na po, inay. Ang papeles na pinirmahan mo last month, naalala mo? Yung General Power of Attorney? Hindi mo nga binasa ng maayos, di ba? Legal lahat. Nasa account ko na ang pera. Ibinenta ko na. Hindi mo na maibabalik. Ang pait, ang kirot. Parang sinaksak ako ng 1,000 kutsilyo. Bumababa na po ang taxi. Papunta na kami sa airport. Bye, inay. Anak, pakiusap? Umiyak ako. Ang aking boses, nanginginig. Inay, tigilan mo na ang pagiging madrama. 68 ka na. Hindi mo na kailangan ng beach house. Kami ni Bongbong, dapat naming i-enjoy ang buhay habang bata pa. Padadalhan na lang kita ng picture mula sa Caribbean. Sige? At pinutol niya ang tawag. Naiwan ako, inay. Nakaupo sa matigas na upuan sa waiting area. Ang cellphone ko'y nasa kamay pa rin. Walang buhay. Isang ipu-ipo ng damdamin ang bumalot sa akin. Kahihiyan, galit, pagtataksil, kawalan ng pag-asa. Paano nagawa ng sarili kong anak ito? Aling Nena Campos? Tanong ng nurse. Mahina akong umiling. Tumayo ako, parang robot, at humingi ng reschedule. Wala ako sa kondisyon. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong maintindihan. Sa daan pa uwi. Naalala ko, ang mga papeles. Ang General Power of Attorney. Dumating si Marites sa aking apartment 1 buwan pagkatapos ng libing ni Mang Tonyo. Inay, kailangan lang po ito para ayusin ang mana ni tatay. Pirma ka lang dito, para ako na ang bahala sa lahat. At ako, nalulunod sa lungkot. Nagtitiwala sa aking anak. Pinirmahan ko, walang pag-aalinlangan, walang pagbabasa. Anong tanga ko?
Anong inosente ko? Nang makauwi ako sa apartment, ang lumang apartment, dito kami bumuo ng 40 taon ng alaala ni Mang Tonyo. Dito kami nagmahalan. Napaupo ako sa sofa, tila naririnig ko pa rin ang boses niya, ang kanyang tawa, ang kanyang paboritong upuan, ang kanyang mga libro, at sa dresser sa sala, ang larawan namin, noong binili namin ang beach house sa Batangas. Ang bahay na pinaghirapan namin ng 15 taon. Isang simpleng kubo, pero puno ng pagmamahal. 2 bloke lang mula sa dagat. Dito kami nag-celebrate ng Pasko. Dito nag-birthday si Marites. Dito niya dinala si Bongbong. Ngayon, wala na, ibinenta, para sa kapritsyo ng isang anak na walang utang na loob, at ng kanyang asawa. Hindi ako nakatulog. Nagpagulong-gulong ako sa kama. Naalala ko ang mga nakaraang buwan. Kung paano siya naging sweet pagkatapos mamatay ni Mang Tonyo. Kung paano siya laging dumadalaw. 3 beses sa isang linggo. Laging nagtatanong tungkol sa mga papeles, mga bank account, mga ari-arian na iniwan ni Mang Tonyo. Ngayon, lahat ng iyon may saysay na, hindi pag-aalala, kundi interes, sinasala niya, kung ano ang pwede niyang makuha sa akin. Kinabukasan, inay, ang mga mata ko'y pamamaga pa rin sa kakaiyak. Ngunit may nabuong desisyon sa aking puso. Pupunta ako sa bangko. Kailangan kong suriin ang aking mga accounts. Kailangan kong malaman ano pa ang ginawa ni Marites sa kapangyarihan na iyon. Nagbihis ako, simpleng damit, tulad ng dati. Ngunit ang pakiramdam ko, hindi na tulad ng dati. May bigat, may sakit. Pagdating ko sa bangko, sa BDO, tumuloy ako sa manager. Siya, tila'y may awa sa kanyang mga mata, na mas nagdagdag sa aking kahihiyan. Aling Nena Campos, sabi niya, nandito po ang inyong anak kahapon. Kinuha po niya ang halos lahat ng pera sa joint accounts ninyo. Ipinakita po niya ang general power of attorney. Legal po, inay. Hindi po namin siya mapipigilan. Patawad po. Halos hindi ako makahinga. Ang lahat, ang ipon namin, ang pinaghirapan namin ni Mang Tonyo, wala na. Kinuha lahat para sa cruise, para sa mga investments ni Bongbong. Magkano? Mahina kong tanong. Halos 20 milyong piso po, Aling Nena. 20 milyong piso. Lumabas ako ng bangko, inay. Parang wala sa sarili. Devastated. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na lumalaki sa aking puso. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong kumilos. Hindi ko pwedeng hayaan si Marites na sirain ang lahat ng binuo namin ni Mang Tonyo sa buong buhay namin. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito dapat mangyari. Diretso ako sa isang abogado, Atayer Garcia. Inirekomenda siya ni Manang Linda, ang kapitbahay ko. Mabait siya, at nakinig ng mabuti sa aking kuwento. Aling Nena, ang power of attorney na pinirmahan ninyo, nagbibigay ng buong kapangyarihan sa inyong anak. Sa mata ng batas, legal ang mga benta, paliwanag niya. Ngunit, maaari tayong magsampa ng kaso na kayo ay naloko, na hindi kayo lubos na naipaalam sa inyong pinipirmahan. Gaano katagal po iyan, attorney? At ano ang chances? Bumuntong hininga siya. Sa totoo lang po, Aling Nena, mahaba ang proseso. Maaaring tumagal ng ilang taon, at dahil sarili ninyong anak, hindi estranghero, mas mahirap patunayan ang masamang intensyon. Umalis ako sa opisina ng abogado, inay. Pakiramdam ko, lalong bumigat ang aking edad, 78 taon. Mga taon na inilaan ko sa pamilya, sa pagpapalaki kay Marites, sa pagbuo ng buhay kasama si Mang Tonyo. Ngayon, sa aking pagtanda, pinagtaksilan ako, ninakawan, iniwan, ng aking nag-iisang anak. Habang naglalakad ako pa uwi, inay, may kakaibang nangyari. Sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, nakaramdam ako ng isang malamig na kapanatagan, isang determinasyon na hindi ko alam na mayroon ako. Laging sinasabi ni Mang Tonyo, Nena, mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Siguro panahon na para patunayan niyang tama siya. Nang makauwi ako, inay, diretso ako sa aming silid tulugan. Binuksan ko ang aparador, sinimulan kong halughugin ang lahat ng kahon, lahat ng drawer. Si Mang Tonyo, napaka-metodiko niya, organized. Kung mayroong kahit anong makakatulong sa akin, tiwala ako,
May itinago siya sa isang lugar. Doon ko naalala. 3 araw bago siya mawala. Ibinigay niya sa akin ang isang brown na sobre. Nena, itago mo to sa iyong hoyero. Kung sakaling kailanganin mo balang araw, nandyan yan. Pero sana hindi mo na kailanganin. Noon, gulong-gulo pa ako sa kanyang mabilis na paghina ng kalusugan. Itinago ko ang sobre. Walang tanong-tanong. Pagkatapos, sa sobrang gulat at sakit ng kanyang biglaang pagpanaw, nakalimutan ko na lang. Tumakbo ako sa aking hoyero. Ang hoyero na tila hindi na-diskubre ni Marites. Sa pinakailalim, sa ilalim ng mga kwintas at hikaw na bihira kong gamitin. Nandun, ang naninilaw na sobre. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko iyon. Sa loob, mga dokumento at isang liham. Sulat kamay ni Mang Tonyo. Ang unang linya pa lang, nagpatalo na ng aking puso. Mahal kong Nena, kung nababasa mo ito, ibig sabihin may nangyaring masama. Pero huwag kang mag-alala. Alam kong darating ang araw na ito at naghanda ako para protektahan ka. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang bigat ng sobre, ang sulat kamay ni Mang Tonyo. Ang matibay, ang malakas. Tila'y lumulukso mula sa papel, diretso sa aking puso. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Bawat salita, nagbubunyag ng isang bahagi ng aking asawa na hindi ko kailanman inakala na makikilala ko. Nena, sa 43 taon nating pagsasama, maraming natutunan ako. Ang pinakamahalaga, laging may plan B. Habang nakikita ng lahat ang isang konserbatibong bank manager, tahimik akong nagtatayo ng seguridad para sa iyo. Ang ating anak, si Marites, laging nagpapakita ng pagkahumaling sa pera at materyal na bagay na nag-aalala sa akin. Kaya't itinago ko ang ilang investments. Ang puso ko, inay, sobrang bilis ng tibok, si Mang Tonyo. Laging transparent sa akin, may tinatago siyang sikreto. Pero dahil sa isang marangal na dahilan, para protektahan ako. Ang beach house at ang mga ari-arian na alam ng lahat. Ito ay nasa ibabaw lang. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng liham, inay. Bawat salita, tila'y isang susi. Nagbubukas ng isang pinto, patungo sa nakatagong mundo ni Mang Tonyo. Sa paglipas ng mga taon, sabi ng kanyang sulat, bumili ako ng 3 commercial properties sa gitna ng syudad. Lahat ay inuupahan ng matatag na kumpanya. Nag-invest din ako sa shares ng mga tradisyonal na negosyo. Nagbukas ako ng mga account sa 2 magkaibang bangko. Nakapangalan sa iyo, pero ako lang ang nakakaalam ng password. Lahat ng ito ay nakadokumento sa mga papeles na kalakip ng liham na ito. Bumaling ako sa mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga bank statement, mga kontrata sa pagpapaupa, isang kayamanan na hindi ko kailanman inakala na mayroon ako. Higit 100 milyong piso ang halaga ng lahat ng ito. Ang pinakamahalaga, patuloy ng liham, isa sa mga property na iyon, inay, ay ang mismong gusali kung saan nakatira si Marites at Bongbong. Oo, mahal ko, tayo ang tunay na may-ari ng luxury building na ipinagyayabang nilang nakuha nila sa sarili nilang pagsisikap. Hindi kailanman nalaman ni Bongbong na ang kanyang biyenan, ang kanyang landlord. Kailangan kong tumigil sandali, inay, para iproseso ang impormasyon. Sobrang nakakagulat. Si Mang Tonyo. Binili ang gusali kung saan nakatira ang aming anak? Bakit? Binili ko ang gusali nung nagpasya silang lumipat doon. Gumamit ako ng isang front company, sabi ng liham. Kilala ko si Bongbong ng lubusan, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa mga high-risk investments. Nakita ko kung paano niya negatibong inimpluwensyahan ang ating anak, kung paano siya nagbago dahil sa kanya. Ito ang aking huling regalo para sa iyo, Nena, ang kapangyarihan ng pagpili. Maaari mo itong ibunyag ngayon at bawiin ang kontrol o maghintay at tingnan kung gaano kalayo ang aabutin ng kawalan ng utang na loob ng ating anak. Ang desisyon ay iyo. Ang liham, inay, ay nagtatapos ng mga detalyadong instruksyon. Paano i-access ang mga accounts, mga kontak ng mga abogado na pinagkakatiwalaan niya, at isang huling pangungusap na nagpangiti sa akin sa gitna ng aking mga luha. Tandaan mo ang laging kong sinasabi sa iyo, Nena.
Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo, mahal ko. Higit pa, napabuntong hininga ako, hawak ang liham, mga dokumento, ang bigat ng katotohanan. Ngayon naiintindihan ko na, si Mang Tonyo, hindi lang siya isang simpleng bank manager, siya ay isang henyo, isang tagapagtanggol. Umagi ako ng ilang oras, inay, sa pag-aaral ng mga dokumento. Ayon sa pinakakonserbatibong kalkulasyon, ako ang may-ari ng ari-arian na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 beses. Higit pa sa beach house at mga ipon na ninakaw ni Marites. Hindi ako isang gawa-gawang balo. Hindi ako isang api. Ako ay isang babaeng mayaman. Isang babaeng may kapangyarihan. Ang gabing iyon, inay, nakatulog ako ng mahimbing. Isang kapayapaan na hindi ko naramdaman simula nang mawala si Mang Tonyo. Tilay bumalik siya sa pamamagitan ng kanyang mga lihim. Kinabukasan, inay, suot ko ang paborito kong bestida. Simple, pero elegante. Ito ang laging gusto ni Mang Tonyo. Ang bestida na suot ko nung una kaming nagpunta sa Batangas. Noong una naming nakita ang aming beach house. Diretso ako sa opisina ni Atenor Reyes. Ito ang isa sa mga abogado na inirekomenda ni Mang Tonyo sa kanyang liham. Hindi tulad ni Atenor Garcia na una kong nilapitan, si Atenor Reyes ay isang Ginoo. Matanda na, maputi na ang buhok, ngunit ang kanyang tingin. Matatalas ang kanyang mga mata. Nakinig si Atenor Reyes ng buong atensyon, sa aking kwento, sa bawat detalye, mula sa pagtataksil ni Marites, hanggang sa mga lihim na yaman na iniwan ni Mang Tonyo. Sinuri niyang mabuti ang mga dokumento, ang mga sulat. Aling Nena, sabi niya, habang inaayos ang kanyang salamin. Ang inyong asawa, isa siyang tunay na henyo. Walang bahid-dungis ang lahat ng kanyang ginawa. Legal, lahat, walang duda. Isa kayong napakayamang babae. Isang napakayamang babae. Ang mga salitang iyon, tila'y bagong tunog sa aking pandinig. Hindi ako ang api. Hindi ako ang walang-wala. At oo, maaari po nating mabawi ang beach house at ang relos. Ngunit, hayaan ninyo po akong magmungkahi ng isang kakaibang diskarte. Nakinig po ako, attorney, sabi ko. Nakangiti siya. Isang bahagyang ang ngiti. Naniniwala ang inyong anak na nawalan kayo ng lahat. Paano kung hahayaan natin siyang maniwala doon sa loob ng ilang panahon? Samantala, tahimik nating kukunin ang kontrol ng lahat ng inyong ari-arian. Lalo na ang gusali kung saan siya nakatira. Naintindihan ko agad, inay, ang ibig niyang sabihin. Iminumungkahi ninyo na hayaan kong matutunan ng aking anak ang leksyon sa pinakamalupit na paraan? Tanong ko. Iminumungkahi ko po na matutunan ng inyong anak ang isang mahalagang leksyon tungkol sa mga kahihinatnan, Aling Nena. Kung minsan, ang hustisya kailangan maramdaman para maintindihan. Umalis ako sa opisina ni Attorney Reyes, inay. Bitbit ko ang isang plano. Mayroon na akong direksyon. Hindi na ako nawawalan ng pag-asa. Agad na sisimulan ni Attorney Reyes ang proseso upang formal na ilipat ang lahat ng ari-arian sa aking pangalan. Ipapawalang bisa niya ang power of attorney na ibinigay ko kay Marites. Dahil ako'y naloko. Dahil ako'y nasa emosyonal na kalagayan. Nasa panahon ng kalungkutan. At ang pinakamahalaga, magpapadala ako ng ejectment notice para kina Marites at Bongbong sa oras na bumalik sila mula sa kanilang cruise. Sa mga sumunod na linggo, inay, ipinagpatuloy ko ang aking normal na buhay. Nagpupunta ako sa palengke, nakikipag-usap sa mga kapitbahay, nagbabasa sa aming reading group sa library. Lahat sila tila'y may awa sa akin. Ang awa na ibinibigay sa matatandang iniwan ng kanilang mga anak. Ang kwento ng aking paghihirap, kumalat na sa buong subdivision. Si Manang Linda, ang kapitbahay ko, 2 dekada na naming magkakilala. Araw-araw siyang dumadalaw, may dahilan. Kunwari humihingi ng asukal o nagpapakita ng larawan ng kanyang mga apo. Nena, nakausap mo na ba si Marites? Tanong niya. Nabalitaan kong nasa luxury cruise raw siya. Nakita ko sa Facebook niya ang mga picture. Hindi, Manang Linda, sabi ko. Malamig ang aking boses. Napakahihiya talaga ng ginawa ng batang iyon sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo ni Mang Tonyo para sa kanya, ibinenta ang beach house. Basta-basta na lang,
para lang mag-trip-trip sa barko kasama ang mayabang niyang asawang investor. Ngumiti lang ako, inay. Mahina. Nagtimpla ako ng mas maraming tsaa. Manang Linda, ang buhay, nagtuturo. Sa isang paraan o sa iba, laging nagtuturo ang buhay. Tiningnan niya ako, nagtataka. Hindi niya maintindihan ang aking kapanatagan. Paano niya maiintindihan? Wala siyang alam sa aking lihim, ang liham ni Mang Tonyo. Ang mga dokumentong nakatago na ngayon sa safe ni Atty. Reyes. Sa pagtatapos ng 3 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marites. "Hello, inay! Kumusta ka na po?" Tila'y walang nangyari. Tila'y hindi niya ako ninakawan ng alaala. Ibinenta ang aming santuwaryo ng pamilya. "Ayos lang ako, Marites," sabi ko. Walang emosyon ang aking boses. Hindi ko ipinapakita ang bagyo na nabubuo sa loob ko. Ang saya-saya namin dito, inay. Ang ganda ng cruise. Nakakilala si Bongbong ng mga Canadian investors. Interesado daw sa mga project niya. Siguro, i-extend namin ang trip ng ilang linggo pa. "Mabuti kung ganoon," sabi ko. Tahimik siya. Ang aking tuyong sagot, tila'y nagulat sa kanya. "Inay, alam ko, nagalit kayo sa beach house at sa relos. Pero makikita ninyo, inay, ito ang pinakamabuti. Hindi ninyo naman ginagamit ang bahay na yon. Nakatayo lang doon buong taon at ang relos nakatago lang sa drawer." Napabuntong hininga ako, inay. Bawat salita niya, tila'y kutsilyo. Hindi kailanman nakatayo lang ang bahay na yon, Marites. Puno iyon ng aming mga alaala, ng aming pawis at ang relos ni Mang Tonyo. Paano niya sasabihin na iyon ay isang walang kabuluhang bagay? "Kailan kayo babalik, Marites?" tanong ko. "Siguro, 1 buwan pa." "Bakit po? May kailangan kayo? Pwede kong sabihan si Kathy, ang assistant ko, para ayusin para sa inyo." "Hindi, anak. Gusto ko lang malaman. I-enjoy ninyo ang biyahe." Pinutol ko ang tawag, "Inay." Nakaramdam ako ng lungkot at determinasyon. Hindi ito ang anak na pinalaki ko. O baka ito na siya. At ako lang ang bulag. Sa loob ng maraming taon, ang mga senyales na napansin ni Mang Tonyo na mas matalas ang paningin. Sa mga sumunod na linggo, inay, laging tumatawag si Atty. Reyes para sa mga update. "Lahat ayon sa plano," sabi niya. "Ang mga ari-arian, formal nang nasa aking pangalan. Ang mga bank account, kontrolado ko na. Ang power of attorney, napawalang bisa na. At ang gusali kung saan nakatira si Marites, Aling Nena. Handa na po ang lahat. Sa oras na makabalik sila, matatanggap nila ang abiso. 30 araw para umalis sa property. Legal po, wala silang magagawa. Ang kumpanya na opisyal na may-ari ng gusali, ngayon ay formal nang sa inyo. Wala kayong obligasyon na panatilihin ang mga ayaw ninyong umuupa, kasama na ang sarili ninyong anak. Lalo na ang inyong anak, Aling Nena. Dahil sa mga pangyayari, mayroon kayong buong moral at legal na batayan. Moral at legal. Ang mga salitang iyon umalingaw-ngaw sa aking isip. May karapatan akong gawin ito? May kapangyarihan ako? Ngunit, mayroon ba akong lakas ng loob? Si Marites, ang aking nag-iisang anak, ang aking dugo, sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Isang gabi, inay, pumunta ako sa kwarto niya. Ang kwartong pinanatili ko pa rin. Ang kanyang mga gamit. Umupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ko ang isang larawan. Si Marites, 5 taong gulang. Nakaupo sa kandungan ni Mang Tonyo, sa balkonahe ng beach house. Nakangiti silang dalawa. Si Marites, may ice cream sa kamay. Si Mang Tonyo, may tingin ng purong pagmamahal. Ang tingin na laging niya sa kanyang anak. "Ano ang nangyari sa batang iyon, Mang Tonyo?" tanong ko. Sa walang laman na kwarto. "Saan kami nagkamali?" Bigla, nagring ang aking cellphone, si Atty. Reyes. "Aling Nena," sabi niya, "kakatanggap ko lang po ng impormasyon. Ang inyong anak at ang kanyang asawa, babalik na po bukas. Kumukuha sila ng flight mula Miami papuntang Manila ngayong gabi. Kaya, dumating na ang oras ng katotohanan, ng hustisya, o ng awa. Ipadala na ang notification, attorney," sabi ko. "Sigurado po kayo, Aling Nena, kapag nasimula na ang proseso?" "Sigurado ako. Panahon na para matutunan ng aking anak na may kahihinatnan ang mga ginagawa."
Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Inay, nagstay ako sa balkonahe ng apartment. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ini-imagine ko ang eroplano na nagdadala kay Marites pabalik sa Pilipinas. Palapit ng palapit sa sandali na magbabago sa aming buhay. Magpakailanman. Naalala ko ang araw na ipinanganak siya, kung paano umiyak si Mang Tonyo nang hawakan siya sa unang pagkakataon. Nangako siyang magiging pinakamahusay na ama sa mundo. Kung paano namin ibinigay ang lahat ng kaya namin. Hindi kami mayaman noon. Ang lihim na yaman ni Mang Tonyo, matagal pa bago iyon. Kami isang middle class na pamilya, may simpleng pangarap, at matibay na prinsipyo, o akala ko. Bandang 7:00 ng umaga, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Atarian Reyes. Notification delivered sa condominium. Kinumpirma ng porter na dumating ang mag-asawa 1 oras na ang nakalipas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngayon oras na lang, nagtimpla ako ng kape. Nagbihis ako ng maingat. Hindi bilang isang api na balo, kundi bilang isang babaeng negosyante at naghintay. Alam kong pupunta si Marites, galit at naguguluhan, at dumating nga siya. Nagring ang doorbell bandang 11:37. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang aking anak. May malalim na eye bags mula sa biyahe. Gulo-gulo ang buhok, hawak ang isang lukot na papel. Sa likod niya, si Bongbong, tilay parehong balisa at galit. Ano ito? Itinulak niya ang ejectment notice sa aking dibdib. Ito ba ay isang masamang biro? Nanatili akong kalmado, inay, sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ko. Magandang umaga rin sa iyo, Marites. Pumasok kayo, mag-usap tayo bilang matatanda. Pumasok sila. Si Bongbong, nagtitingin sa paligid. Tila'y hindi pa siya nakapunta doon dati. Ibinagsak ni Marites ang kanyang branded bag sa sofa. Isang Louis Vuitton. Siguro'y katumbas ng 3 buwan ng sahod na natatanggap ni Mang Tonyo noong nagsisimula pa lang kami. Wala tayong pag-uusapan, inay. Pagod na pagod kami mula sa biyahe, tapos makikita namin itong kabaliwan na ito, isang ejectment order sa sarili naming apartment, at ang pinakamasama nakasulat dito, ikaw ang may-ari. Umupo ako ng tahimik, inay, sa upuan na paborito ni Mang Tonyo. Hindi biro, hindi kabaliwan, ito ang katotohanan. Ako ang may-ari ng gusali kung saan kayo nakatira. Umabante si Bongbong. Itinuro ang kanyang daliri sa akin. Kalokohan ito, pinili namin ang apartment na yon 3 taon na ang nakakaraan. Mayroon ako lahat ng papeles. Binili ninyo ang karapatang gamitin ang apartment, paliwanag ko. Sa isang uri ng long-term lease, ang pagmamay-ari ng buong gusali. Laging sa kumpanyang Inversiones Seguras Leteda, isang kumpanyang pag-aari ni Mang Tonyo. At ngayon, sa akin na. Namutla ang mukha ni Marites. Si Bongbong, tila'y hindi makapaniwala. Walang sense, bulong ni Marites. Si tatay, manager lang sa bangko. Paano niya naging pag-aari ang gusali namin? Ang tatay mo, Marites, ay higit pa sa inaakala mo, sabi ko. Higit pa sa mas matalino, higit pa sa mas mapanuri, at kilala niya ng lubusan ang anak niya. Napasalampak si Marites sa sofa. Tila'y mas maliit, mas marupok kaysa sa nakita ko siya kailanman. Bakit hindi niya sa amin sinabi? Tanong niya. Dahil alam niya eksakto kung ano ang gagawin ninyo sa impormasyong iyon. Kung paano ninyo gagamitin ang kaalamang iyon. At tama siya, hindi ba? Si Bongbong, na laging mayabang, tila'y ngayon ay isang takot na bata. Hindi ito legal, lalabanan namin ito. Ngumiti ako ng tahimik, inay, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Bahala kayo. Handa si Atty. Reyes, ayos ang lahat ng dokumento, bawat sentimo na ininvest, bawat transaksyon, lahat, ganap na legal at mapapatunayan. Atty. Reyes, tanong ni Marites. Ang abogado ko, isa sa pinakamahusay sa syudad, dalubhasa sa batas sa real estate, siya rin ang nag-aasikaso sa pagbawi ng beach house at ng relos ng tatay mo. Napaawang ang kanyang mga mata. Paano pagbawi? Ang benta na ginawa mo, Marites, napawalang bisa, ang power of attorney na pinapirmahan mo sa akin noong ako'y mahina pa sa kalungkutan, napawalang bisa, ang bahay na ibalik na sa aking pangalan, ang relos, well, sa kasamaang palad, ibinenta mo sa isang tao na dinala sa ibang bansa.
Sinusubukan pa naming hanapin. Napahawak si Bongbong sa kanyang buhok. Nerbiyoso. Kabaliwan ito. Ganap na kabaliwan. Hindi, Bongbong. Kabaliwan ang ginawa ninyo. Magnakaw sa isang matandang balo ng mga iilang bagay na akala niya ay sa kanya. Iyon ang kabaliwan at kalupitan. Nagsimulang umiyak si Marites, inay. Ngunit hindi ako naantig. Nakita ko na ang mga luha na iyon dati. Kapag gusto niya ng bagong kotse. Kapag nag-away sila ng kanyang unang boyfriend. Kapag kailangan niya ng pera para sa investment ni Bongbong na hindi pwedeng maghintay. Luha ng kaginhawaan. Inay, patawad po. Nagkamali ako. Desperado po kami. May once-in-a-lifetime business opportunity si Bongbong sa cruise. Makakakilala kami ng mga investors na pwedeng magpabago ng buhay namin. At kumusta naman yon? Nagtagumpay ba ang malaking negosyo? Tanong ko. Alam ko ang sagot mula sa talunan na ekspresyon ni Bongbong. Hindi po, eksakto sa inaasahan, bulong niya. Hindi tumitingin sa akin. Hindi nga, hindi ba Bongbong? Ang mga malalaking negosyo, ang mga imperdable opportunities, ang mga high-risk investments. Ilang beses kang sinubukang bigyan ng babala ni Mang Tonyo. Teka, putol ni Marites, tila'y may ideyang lumabas. Kung ganoon kayaman si tatay, kung marami ka palang ari-arian, bakit mo ito ginagawa sa amin? Bakit hindi mo na lang kami tulungan? Pamilya tayo. Ang tanong na iyon, inay, parang sampal. Ang lakas ng loob ng batang iyon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, umaasa pa rin siya sa tulong ko. Pamilya? Ang boses ko, inay, mas malakas kaysa sa aking inaasahan. Naalala mo bang pamilya tayo? Noong ibinenta mo ang bahay na pinaghirapan ni tatay? Noong kinuha mo ang relos na ginamit niya ng 40 taon na dapat ay ibibigay ko sana sa iyo sa iyong kaarawan? Noong kinuha mo ang lahat ng pera sa aking accounts, iniwan mo akong walang alam kung paano ko babayaran ang bills ko sa susunod na buwan. Ibinaba ni Marites ang kanyang mga mata, ngunit umabante si Bongbong. Tingnan ninyo, Aling Nena, lahat tayo nagkakamali. Inaamin namin na mali ang aming ginawa, pero itong ejectment, napakalupit. Saan kami titira? Saan ako titira? Kung nakuha ninyo ang gusto ninyo? Naisip ninyo ba iyan bago ninyo ako ninakawan? Ang katahimikan na sumunod. Sapat na ang sagot. Mayroon kayong 30 araw para humanap ng ibang tirahan. At Marites, kung gusto mong labanan ang desisyon ko, malaya kang gawin iyon. Ngunit dapat mong malaman, habang naglalaban tayo sa korte, maaari ko ring baguhin ang aking testamento. Sa kasalukuyan, ikaw ang aking nag-iisang tagapagmana. Maaari itong magbago. Nakita ko ang desperasyon na lumalaki sa kanyang mga mata. Si Marites, laging praktikal at ambisyosa. Ang banta, malinaw. Kung lalabanan niya ako, maaari siyang mawalan ng mas marami sa hinaharap. Inay, pakiusap. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang aking mga kamay. Pwede nating ayusin ito. Alam kong nagkamali ako. Pero huwag mo akong iwan sa lansangan. Hindi ka maiiwan sa lansangan, Marites. Mayroon kayong pera. Ang pera na kinuha ninyo sa akin mula sa benta ng bahay at ng relos ng tatay mo. Gamitin ninyo iyon para umarkila ng isang mas simpleng lugar habang inaayos ninyo ang inyong buhay. Ngunit, tapos na ang usapan. Ngayon, kung maaari, mayroon akong commitment. Wala akong commitment, inay. Pero kailangan silang umalis. Kailangan kong huminga. Makita ang aking anak na ganoon. Nabawasan ang kanyang kayabangan. Hindi ito nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ang akala ko'y madarama ko. Mayroon lamang. Isang kawalan. Isang malalim na kalungkutan. Para sa kung ano ang nangyari sa amin. Nang sumara ang pinto sa likod nila, napaupo ako muli sa upuan ni Mang Tonyo at hinayaan kong dumaloy ang aking mga luha. Hindi ako umiiyak para sa akin, hindi para kay Marites. Umiiyak ako para sa nasirang pangarap ng pamilya na aming binuo, para sa ilusyon na pinanghawakan ko sa loob ng maraming dekada. Nagring ang telepono. Pinutol ang aking mga iniisip. Si Attorney Reyes. Aling Nena, ayos lang po ba kayo? Nakuha na ng inyong anak ang notification? Oo, attorney. Siya at ang kanyang asawa. Kakaalis lang dito. At, kumusta po kayo? Nag-isip ako sandali, bago sumagot. Mapayapa, attorney. Hindi masaya, hindi kontento.
mapayapa lang, dahil ginawa ko ang kailangan. Naiintindihan ko. At tungkol sa ibang bagay. Ang beach house, formal nang naibalik sa inyong pangalan. Gusto ninyo bang bisitahin ngayong linggo? Ang beach house. Ang aming kanlungan. Ang aming piraso ng paraiso. Ang lugar kung saan nagtanim si Mang Tonyo ng mga rosas na mahal niya. Kung saan kami nag-celebrate ng maraming Pasko. Kung saan namin planong gugulin ang aming pagtanda. Oo, attorney. Gusto ko pong pumunta bukas din kung maaari. Ipagkakaloob ko po ang sasakyan para ihatid kayo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tinitigan ko ang larawan ni Mang Tonyo sa dingding. Nakangiti siya. May tingin ng taong mas marami ang alam kaysa sa sinasabi niya. Tama ka, sabi ko sa larawan. Tungkol sa lahat, tungkol sa kanya, tungkol kay Bongbong, tungkol sa pangangailangan ng isang plan B. Sana tama ka rin, tungkol sa akin, na magiging sapat akong matapang para magpatuloy. Ang gabing iyon, inay, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Kinabukasan, inay, maaga pa, sinundo ako ng sasakyan mula kay Atayan Reyes. Ihahatid ako sa Batangas, ang beach house, na ihatid ako ng driver sa entrance ng beach house. Nandun siya, eksakto sa alaala ko, ang maliit na bahay kubo, kulay asul, na may puting bintana, ang maliit na hardin sa harap, medyo gulo-gulo na ngayon, at ang tanawin ng dagat sa likod. Nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Habang naglalakad ako sa maliit na sementadong daanan, na inayos ni Mang Tonyo, noong ikatlong tag-init namin dito, mahirap pihitin ang susi nang buksan ko ang pinto. Ang pamilyar na amoy ng alat, ng dagat, halong amoy ng kahoy, bumalik sa akin, parang alon. Pinadaanan ko ang kamay ko sa dingding. Ramdam ko ang texture ng wallpaper na magkasama naming inilagay. Dahan-dahan akong lumakad sa bawat silid. Hinahawakan ang mga kasangkapan. Binubuhay ang mga alaala sa sala. Ang mga marka ng lapis sa dingding, kung saan namin sinusukat ang taas ni Marites bawat tag-init sa kusina, ang mesa. Kung saan laging nagkakape si Mang Tonyo habang nakatanaw sa dagat. Kahit maulap ang panahon, sa master bedroom, ang aming kama, nakatakip ng proteksyon na laging inilalagay ni Mang Tonyo. Tuwing isinasara namin ang bahay, sa mahabang panahon, pumunta ako sa likod na terasa. Iyon ang pinaghirapan ni Mang Tonyo sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga tabla tila'y umaalingaw-ngaw, kailangan ng ayusin ng ilan. Umupo ako sa rocking chair at tumingin sa dagat, sa malayo. Doon, sa sandaling iyon, naramdaman ko si Mang Tonyo mas malapit kaysa kailanman, simula nang mawala siya. Ano ang dapat kong gawin? Bulong ko sa hangin. Anak pa rin natin siya, sa kabila ng lahat. Buong araw ako sa bahay, inay. Naglilinis, nag-aayos, muling kumukonekta sa bawat sulok. Nang magsimulang lumubog ang araw, naisip ko, ayoko nang umalis. Tinawagan ko si Atayan Reyes at humingi ako ng sasakyan. Kinabukasan na lang, may malinis na kumot sa aparador, basic na pagkain sa pantry na laging naming inilalaan. Ang gabing iyon, nag-iisa sa beach house, parang isang ritual ng pagpapagaling. Nakatulog ako sa aming kwarto, sa aming kama, at napanaginipan ko si Mang Tonyo. Sa panaginip, nasa terasa siya, inaayos ang isang maluwag na tabla. Lagi mo bang alam na mangyayari ito? Tanong ko sa kanya. Sa panaginip, hindi ko alam, umaasa akong hindi. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin, nakatutok sa kanyang trabaho. Pero pinaghihinalaan ko, laging may ganong ambisyon si Bongbong at si Marites, ang ating anak, laging gusto ng mga shortcuts. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko. Sa wakas, tumingin siya sa akin, may ngiti, ang ngiti na mahal ko. Kung ano ang sinasabi ng puso mo, Nena, ikaw ang laging moral compass ng ating pamilya. Ako lang ang nagtayo ng istruktura, ikaw ang nagbigay ng direksyon. Nagising ako, inay, sa sikat ng araw na sumasala sa mga siwang ng bintana. Sandali, naramdaman ko na nandyan si Mang Tonyo, na ang lahat ay isang masamang panaginip, ang kanyang pagkamatay, ang pagtataksil ni Marites, ang ejectment. Ngunit ang realidad, mabilis na bumalik. Nagtimpla ako ng simpleng kape
at umupo sa terasa ulit. Doon ko ginawa ang aking desisyon. Kailangan ni Marites na matuto ng leksyon. Pero ayoko siyang mawala ng tuluyan. Anak ko pa rin siya pagkatapos ng lahat. Nang dumating ang sasakyan ni Ate Reyes para sunduin ako, may bago akong plano. Pagbalik sa syudad, diretso ako sa opisina ng abogado. Sinalubong niya ako ng kanyang profesionalismo. Ngunit napansin ko ang kanyang pagtataka sa aking determinadong ekspresyon. Ate Reyes, gusto kong baguhin ang ating plano. Tinitigan niya ako ng mabuti. Anong klaseng pagbabago, Aling Nena? Gusto kong ipagpatuloy ang ejectment, pero gusto kong mag-alok ng alternatibo para kina Marites at Bongbong. Anong alternatibo po? Mag-aalok ako sa kanila ng isang mas maliit na apartment sa isa sa iba pang mga gusali na pag-aari ko. Walang luho, walang amenities, isang disenteng lugar, pero simple at may mga kondisyon. Leaning forward siya. Interesado. Anong mga kondisyon? Kailangan ni Bongbong na makahanap ng totoong trabaho, walang mga investments or business opportunities. Isang tapat na trabaho, may fixed salary, at si Marites. Kailangan niyang maging voluntaryo sa isang charity institution na pipiliin ko, hindi bababa sa 3 araw sa isang linggo. Ngumiti ng bahagya si Atty. Reyes. Hindi lang po ninyo sila pinaparusahan, Aling Nena. Sinusubukan ninyo rin po silang turuan ulit. Eksakto, nagkamali kami ni Mang Tonyo sa isang punto sa pagpapalaki sa kanya. Ibinigay namin ang lahat kay Marites nang hindi namin itinuro sa kanya ang halaga ng paggawa ng sakripisyo. Siguro hindi pa huli para itama iyon. At kung tatanggihan nila, napabuntong hininga ako. Kung gayon, susundin nila ang kanilang sariling landas, gamit ang pera na kinuha nila sa akin. Kaya nilang mamuhay ng ilang buwan. Pagkatapos, kailangan nilang humanap ng sarili nilang direksyon. Nagsulat si Ate Reyes. Kailan po ninyo ito gustong ipanukala sa kanila? Bukas din. Kung mas maaga, mas mabuti. Umalis ako sa opisina. Pakiramdam ko, mas gumaan ako. Ang aking desisyon, hindi hinimok ng paghihiganti, kundi ng pag-ibig. Isang pag-ibig na mas matigas, mas mapanuri, kaysa sa ipinakita ko dati. Ngunit gayon paman, pag-ibig. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa isang tindahan ng alahas. Sa display, nakita ko ang isang relos. Katulad ng ginagamit ni Mang Tonyo, hindi iyon ang parehong relos, kailanman. Ngunit magkatulad. Pumasok ako at binili ko, hindi para palitan ang orihinal na umaasa akong mababawi balang araw, kundi bilang isang simbolo ng panahon, ang mahalagang yaman na hindi na maibabalik, pero maaaring gamitin ng mas mabuti mula ngayon. Nang makauwi ako, may 3 mensahe mula kay Marites sa aking cellphone. Bawat isa, mas desperado kaysa sa nauna. Sa huli, nakiusap siyang makita ako. Sinasabing pinagsisisihan niya na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Tinawagan ko siya. Inay, sabi niya. Basag ang kanyang boses. Tila'y umiyak siya ng husto. Oo, Marites, sabi ko. Pakiusap. Pwede po ba tayong mag-usap? Desperado na po ako. Nag-away po kami ni Bongbong. Grabe. Sinasabi niyang babalik siya sa bahay ng kanyang inay. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Pumunta ka bukas, 10:00 ng umaga, at dalhin mo si Bongbong. Kung papayag siyang sumama, mayroon akong proposal para sa inyo. Proposal? Anong proposal? Bukas, Marites, 10:00. Pinutol ko ang tawag. Nakaramdam ako ng pag-aalala at pag-asa. Ang isang bahagi ko, gustong maniwala na may pag-asa pa para sa aking anak, na maaari siyang matuto ng mga bagong prinsipyo, muling kumonekta sa taong dapat siyang maging. Ang isa pang bahagi, natatakot, na pinapatagal ko lang ang hindi maiiwasan. Ang gabing iyon, inilagay ko ang bagong relos sa bedside table, sa tabi ng larawan ni Mang Tonyo. Titingnan natin kung tama ka tungkol sa ating anak. Din, sabi ko sa larawan, lagi mong pinaniniwalaan na may kabutihan sa kanya. Kahit ako, nagdududa. Kinabukasan, inay, 10:05 ng umaga. Nagring ang doorbell. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Marites.
Nag-iisa, may malalim na ekspresyon ng pagkalungkot na hindi ko pa nakita dati. Walang makeup, gulo-gulo ang buhok, namamaga ang mga mata sa kakaiyak. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at jeans. Isang nakakagulat na kaibahan. Sa mga branded na damit na laging niyang ipinagyayabang. Hindi sumama si Bongbong? Tanong ko. Pinapasok ko siya. Hindi po, sabi niya. Paos ang kanyang boses. Sabi niya, hindi siya magmamakaawa kahit kanino. Umalis siya papuntang bahay ng inay niya kagabi. Umupo si Marites sa sofa. Tila'y mas maliit, mas marupok. Sa isang sandali, nakita ko ang batang tumatakbo sa aking mga bisig. Kapag nasasaktan siya, umiling ako, inay. Itinataboy ang larawan. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ngayon. Nabanggit ninyo ang isang proposal, sabi niya. Nag-aatubili. Umupo ako sa upuan, sa tapat niya. Oo, ngunit bago iyon. Gusto kong maintindihan ang ilang bagay. Ano? Bakit, Marites? Bakit mo ito ginawa sa akin? Ako ang inay mo. Laging kong ibinibigay ang lahat ng kaya ko. Ibinaba niya ang kanyang mga mata. Kinakabahan siyang naglaro ng kanyang mga kamay. Hindi ko po maipaliwanag, inay. Unti-unti lang po nangyari. Sabi ni Bongbong, kailangan namin ng pera para sa malalaking investments. Napanandalian lang na ibabalik namin sa inyo lahat. At naniwala ka sa kanya? Gusto kong maniwala. Laging nakakakumbinsi si Bongbong. Simula nang magkakilala kami. Pinakita niya sa akin ang buhay ng luho, ng mga oportunidad, nagpadala ako. At ang beach house, ang relos ng tatay mo. Paano mo naibenta ang mga bagay na may napakataas na sentimental value? Isang luha, dumaloy sa kanyang mukha. Kumbinsido po ako na mga bagay lang iyon na ang importante ay ang mga alaala. Sabi ni Bongbong na hindi ninyo naman ginagamit ang bahay, na ang relos ay nakatago lang. Alam kong masama ang tunog ngayon. Oo, masama ang tunog. Dahil masama, Marites, ninakaw mo ang lahat ng akala mo'y mayroon ako. Kung hindi ako iniwan ni tatay ng sobre na iyon, wala na sana ako ngayon. Napakurap siya, tila'y sinampal. Alam ko po, wala akong excuse. Masasabi ko lang po, inay, na pinagsisisihan ko. Lubos po akong nagsisisi. Pinagmasdan ko siya ng matagal, inay. Sinusubukan kong malaman kung ang pagsisisi niya ay totoo o bunga lang ng pagkakahuli, ng pagkawala ng kanyang marangyang pamumuhay. Ang proposal ko, sabi ko, sa wakas. Ang ejectment ay magpapatuloy. Kailangan ninyong umalis sa apartment na iyon sa loob ng 30 araw, tulad ng naabisuhan na. Tumango siya, sumuko. Pero handa akong mag-alok ng isang mas maliit na apartment, sa isa sa iba pang mga gusali na pag-aari ko, isang disenteng lugar, pero walang luho. Nagningning ang kanyang mga mata. Talaga po, inay? May mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Kailangan ni Bongbong na makahanap ng totoong trabaho. Hindi iyong mga investments or opportunities na walang patutunguhan. Isang tapat na trabaho, may kontrata, may fixed salary. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi ko po alam kung papayag siya doon. Iyan ang problema niya. Sa iyo ako nakikipag-usap ngayon. Ang pangalawang kondisyon ay para sa iyo. Ano? Magboboluntaryo ka. 3 araw sa isang linggo. Sa Bahay Pag-asa ni Santa Marta, ang bahay para sa matatanda. Naguguluhan siya. Eksakto. Para maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Para makita mo ng malapitan kung ano ang handa mong gawin sa akin. Ibinaba ni Marites ang kanyang tingin. Nahihiya. Gaano po katagal? Sa ngayon, indefinitely. Titingnan natin kung paano ka aangkop, kung gaano ka kaseryoso. Pagkatapos, maaari nating i-re-evaluate. Dahan-dahan siyang tumango. At ang perang kinuha namin, sa bahay, sa relos. Kailangan ninyo iyon para mabuhay. Ang apartment na inaalok ko ay para sa tirahan lang. Ang iba pa, pagkain, bills, ibang gastos. Responsibilidad ninyo. Kung hindi papayag magtrabaho si Bongbong, kailangan kang maghanap ng trabaho. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Si Marites hindi kailanman nagtrabaho ng totoo. Laging nabuhay sa allowance na ibinibigay ni Mang Tonyo. Pagkatapos, sa pera ni Bongbong, na ang karamihan mula sa utang sa mga kaibigan at pamilya. Para sa kanyang mga kaduda-dudang scheme. At tanong,
Kung ayaw ni Bongbong ng mga kondisyon na iyon, nilunok niya ang kanyang laway. Kung gayon, kailangan mong magpasya, Marites, ang asawa mo o ang iyong pagbabago. Pwede po ba akong mag-isip sandali? Siyempre, meron kang hanggang weekend para bigyan ako ng sagot. Nang tumayo siya para umalis, tila'y pasan niya ang bigat ng mundo. Sa kanyang balikat, sa pinto, lumingon siya sa akin. Inay, ang relos ni tatay, ibinenta po ni Bongbong sa isang American collector na nakilala namin sa cruise. May contact po ako. Baka po, masubukan nating mabawi. Salamat sa pagsabi mo, sagot ko. Nakakakita ako ng maliit na kislap, ng anak na kilala ko. Pagkatapos umalis ni Marites, tinawagan ko si Ate Chino Reyes at ipinaliwanag ang aming usapan. Pinuri niya ang aking diskarte, ngunit nagbabala na dapat naming isulat ang lahat sakaling tanggapin niya ang mga kondisyon. At Aling Nena, ayoko pong maging pesimista, pero maghanda po kayo sa posibilidad na hindi niya tanggapin o tanggapin. At pagkatapos, hindi sundin ang napagkasunduan. Handa ako, attorney, wala na akong ilusyon tungkol sa aking anak, pag-asa na lang. Ang mga sumunod na araw, puno ng tensyon. Walang balita mula kay Marites na hindi ako nagulat. Marahil ay sinusubukan niyang kumbinsihin si Bongbong o marahil nag-iisip siya ng ibang option para libangin ang sarili ko. Nagplano ako ng mga renovation sa beach house. Kailangan ng ayusin ang terasa. Ang bubong may ilang maluwag na tedya. Ang hardin sa harap inabandona na. Kumuha ako ng isang kumpanya at personal akong pumunta para subaybayan ang simula ng mga trabaho. Habang tinatasa ng mga manggagawa ang kailangan, naglakad ako sa dalampasigan. Isang Lunes ng umaga, off-season, at halos wala ng tao sa beach. Naglakad ako hanggang sa makaya ng aking mga binti. Ramdam ko ang malambot na buhangin sa ilalim ng aking mga paa. Ang maalat na hangin sa aking mukha. Sa isang sandali, napansin ko, nangumiti ako. Isang taimtim na ngiti na mula sa loob. Ang una, mula nang mawala si Mang Tonyo. Siguro, posible ang muling pagbuo ng buhay ko. Kahit wala na ang kasama ko sa 40 taon. Siguro, may magagandang bagay na inilaan para sa akin. At siguro lang, ang aking anak maaring maging bahagi ng bagong yugto na iyon. Miyerkules, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marites. Inay, nagpasya po akong tanggapin ang proposal ninyo. At si Bongbong? Tahimik siya. Ayaw niya po. Sabi niya, hindi siya magtatrabaho sa trabaho ng manggagawa. Iyon ang mga salita niya. Mayroon siyang tiyo sa Campinas na nag-alok sa kanya ng partnership sa isang negosyo. Pupunta siya doon. At ikaw? Ako po. Maiiwan. Gusto kong ayusin ang mga bagay-bagay, inay. Alam kong matatagalan na hindi kayo magtitiwala sa akin agad, pero gusto kong subukan. Nagkasundo kaming magkita sa opisina ni Ate Reyes para formal na isulat ang kasunduan. Kinabukasan, dumating si Marites ng eksakto sa oras, simpleng damit, pero maayos, walang mga labis-labis tulad ng dati. Binasa ni Attorney Reyes ang mga termino ng kasunduan. Maaari siyang umukupa ng isang 2-bedroom apartment sa gusali sa Palm Street. Walang bayad sa renta, ngunit responsable sa lahat ng gastos. Kailangan niyang magtrabaho bilang voluntaryo sa Bahay Pag-asa ni Santa Marta. Hindi bababa sa 12 oras sa isang linggo. Dapat siyang maghanap ng trabaho. Sa loob ng 60 araw, anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pagpapaalis. Naintindihan at sang-ayon, sabi niya. Pinirmahan ang mga papeles. Pagkatapos ng meeting, sinamahan ko siya para tingnan ang bagong apartment, isang simpleng lugar, pero maaliwalas. Mas maliit kaysa sa marangyang tirahan niya dati. May parking slot, sabi ko, habang umaakyat kami sa elevator. Pero wala ka ng kotse, di ba? Wala po, kinuha po ni Bongbong, nakapangalan po sa kanya. Naiintindihan ko, kaya aasa ka muna sa public transport. Oo, tumango siya, ibang buhay. Nang makapasok kami sa apartment, tiningnan ni Marites ang paligid. May ekspresyon na mahirap basahin, hindi pagkadismaya, hindi rin kalungkutan. Marahil,
ang pagtanggap lamang sa kanyang bagong realidad. Maliit, pero meron ng lahat ng kailangan, komento ko. Binuksan ko ang mga bintana para mahanginan. Ang mga basic na kasangkapan nandito na, ang refrigerator bago. Perfect po, inay. Salamat. Maaari kang lumipat. Kailan mo gusto? Sa iyo na ang susi. Nang palabas na kami, huminto si Marites sa pinto. Inay, pwede po ba akong magtanong? Siyempre. Naniniwala po ba kayo na mapapatawad niyo ako ng totoo? Hindi lang po bibigyan ng isa pang pagkakataon, kundi muling magtitiwala sa akin? Ang tanong na yon, inay, nagulat ako. Isang tanong na laging bumabagabag sa akin. Hindi ko alam, Marites. Ang tiwala, parang kristal na florera. Kapag nabasag, kahit idikit mo ang mga piraso, laging nandyan ang mga bitak. Tumango siya, nilunok ang kanyang laway. Naiintindihan ko, pero susubukan ko pa rin dahil ikaw ang inay ko at nagsisisi po ako sa lahat. Ang mga sumunod na araw, inay, pinagmasdan ko mula sa malayo. Habang lumilipat si Marites sa bagong apartment, kakaiba ang makita siya. Na nagbubuhat ng kanyang sariling mga kahon. Walang mga condominium staff na tutulong. Walang bongbong. Isang babaeng 43 taong gulang. Nagsisimula ng buhay. Halos mula sa wala. Ang unang araw niya bilang boluntaryo. Sa Bahay Pag-asa ni Santa Marta. Isang Lunes. Nagkita kami doon para ipakilala ko siya kay Sister Agnes, ang direktor. Isang matagal ko ng kaibigan. Si Marites po, Sister Agnes, magtatrabaho dito. 3 beses sa isang linggo, paliwanag ko. Pwede siyang tumulong kung saan mas kailangan. Tiningnan ni Sister Agnes si Marites. May seryosong ekspresyon. Kilala niya ang buong kwento. Marami tayong trabaho sa recreational area. Ilang matatanda ang hindi dinadalaw ng maraming taon. Kailangan nila ng kasama. Isang makikinig sa kanila. Kaya ko po iyan, sagot ni Marites. Tila'y tunay na interesado. Pinagmasdan ko ang aking anak habang inilalabas siya ni Sister Agnes. Sa mga pasilyo ng bahay ampunan, ipinakikilala sa mga residente. Nakita ko kung paano siya tiningnan ng ilang matatanda. May pag-asa. Isang tao na marahil ay mag-aalala sa kanila, na marahil ay maaalala ang kanilang mga pangalan. Sa susunod na pagkakataon, umalis ako doon, may halo-halong damdamin. Ang isang bahagi ko, gustong maniwala sa pagbabago ni Marites, na tunay niyang naintindihan ang leksyon, na maaari naming muling itayo ang aming relasyon. Ang isa pang bahagi, na natiling nagdududa, naghihintay sa sandali, na mapagod siya sa mga patakaran ng simpleng buhay, ng trabaho na walang bayad. Isang hapon, inay, halos 1 buwan pagkatapos ng aming kasunduan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Sister Agnes. Nena, gusto kong may sabihin sa iyo tungkol kay Marites. Bumilis ang tibok ng puso ko. Problema, sumuko na siya. Ano po ang nangyari, Sister Agnes? Si Lolo Ben, inay, ang matandang may Alzheimer, na halos hindi kumakausap kahit kanino. Nagkaroon siya ng krisis kahapon, nagsimula siyang sumigaw, mag-away. Hindi siya makalma ng mga nurse. Alam mo ba kung sino ang nakapagpakalma sa kanya? Sino po? Si Marites. Umupo lang siya sa tabi ni Lolo Ben. Hinawakan ang kanyang kamay. At nagsimulang kantahan siya ng isang napakatahimik na kundiman. Sa loob ng ilang minuto, kalmado na si Lolo Ben. Nang magtanong kami, nalaman namin na ang kanta, iyon din ang kinakanta ng kanyang ina sa kanya. Noong bata pa siya, nabanggit niya iyon kay Marites. Ilang linggo na ang nakakaraan, sa isang sandali ng kalinawan, at naalala ni Marites. Tahimik lang ako, pinoproseso ang impormasyon. Nena, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Marites noon, at ayoko nang malaman, pero kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang anak mo, may regalo sa matatanda, talagang nakikinig siya, nag-aalala siya. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naisip ko, ang iba pang Marites na lumalabas, isang Marites na halos hindi ko kilala, isang Marites na naaalala ang mga detalye tungkol sa pagkabata ng isang matandang may Alzheimer, na kumakanta ng mga kundiman para pakalmahin ang mga krisis, na nagboboluntaryo ng isang ekstra araw sa isang linggo. Nagpasya akong bisitahin siya sa kanyang bagong apartment.
Ibinigay niya sa akin ang susi para sa emergencies, pero pinili kong mag-doorbell. Nang buksan niya ang pinto, iba na si Marites. Hindi lang ang kawalan ng mamahaling damit o ng make-up, isang bagay. Sa kanyang postura, sa kanyang tingin, mas payapa, mas nakasentro. Inay, anong ganda ng surprise? Niyakap niya ako. Kusang loob. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Ang apartment. Walang dungis. At malinis. Sa dingding sa sala. Napansin ko, isang bagay na nagulat sa akin. Mga larawan ng mga residente ng bahay Pag-asa ni Santa Marta. Sa maliliit na frame. Mga kaibigan ko po sila, paliwanag niya. Sumusunod sa aking tingin. Mahalaga po sa akin na malapit sila para maalala ko kung bakit ko ito ginagawa. Sa kusina, nakita ko ang mga libro ng basic recipes nakabukas sa counter, may mga sulat sa gilid. Natututo po akong magluto, sabi niya. Tila'y bahagyang nahihiya. Hindi ko po kailanman kailangan dati. Laging gusto ni Bongbong na kumain sa labas, sa mga mamahaling restaurant. Pero ngayon, well, kailangan kong mag-ipon. Nag-usap kami ng ilang oras. Kinuwento niya sa akin ang kanyang trabaho sa bahay ampunan, ang kanyang paghahanap ng trabaho, kung paano niya iniipon ang natitira niyang pera mula sa benta ng beach house. Ang karamihan, kinuha ni Bongbong, inamin niya. Kinuha niya halos lahat bago siya umalis papuntang Campinas. Sabi niya, kailangan niya para sa negosyo kasama ang tiyo niya. At ano ang pakiramdam mo tungkol doon? Tanong ko. Tunay na interesado. Sa totoo lang po, nakahinga ako ng maluwag. Toxic po si Bongbong. Inay, hindi ko lang po nakita dati. Bago ako umalis, napansin ko ang isang bagay sa mesa, isang notebook, nakabukas. May listahan ng mga pangalan at mga halaga sa tabi. Ano ito? Tanong ko. Bahagyang namula si Marites. Ito po ay isang restitution plan. Kinukwenta ko po kung gaano karami ang kailangan kong ibalik sa inyo para sa relos ni tatay, para sa bahay. Marites, wala kang ganong pera. Wala po, ngayon. Pero magkakaroon po ako. Iniipon ko po lahat ng kaya ko. At kapag nakahanap ako ng trabaho, maghihiwalay ako ng isang bahagi bawat buwan. Umalis ako doon, inay. Gulong-gulo ang aking isip. Hindi ito ang Marites na kilala ko. O baka ito na ang tunay na Marites. Lumalabas mula sa anino ni Bongbong at ng artipisyal na buhay na kanilang kinagisnan. Sa huli, tandaan natin ang payo ng ating mga matatanda. Hindi lang pera ang mahalaga sa buhay na ito, kundi ang pagmamahalan at pagtutulungan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga alaala, ang pamilya at ang mga kaibigan. Ito ang mga bagay na mananatili sa atin kahit gaano pa kahirap ang ating mga pinagdadaanan. Tulad ng sabi ni nanay, ang pag-ibig sa kapwa ang pinakamagandang pamana. Kaya't patuloy tayong magmahalan, magpatawad at magkaisa. Sa pagtatapos ng araw, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Isang ngiti, isang yakap, isang simpleng kumusta ka. Sapat na yan para gumaan ang loob ng isang tao.